Adobong native na manok. Yan. Pinauga po mga idol sa karahay. Magandang hapon po sa ating lahat mga idol. Pagkadating ko sa bahay mga idol, galing sa aking trabaho ay sabi nga ni Mrs. na walang ulam at sabi ko naman ikatayin na lang yung yung manok na native kasi hindi naman po siya makapagbigay ng itlog sa babaeng manok namin mga idol. Kaya ngayong gabi mga idol ay uulamin na lang namin to para may ulam din po kami sa aming hapunan mga idol at lutuan na din natin ng masarap na ulam yung ating pamilya mga idol. Kasi matagal na din po tayo mga idol na hindi po nakatikim ulit ng native na manok. Yung last po namin na kakain mga idol ay yung po ay nabigyan kami ni Sir Jojo ng blessings po mga idol na taga San Diego, California po mga idol. Kaya po kami nakabili nun ng native manok at nakakain mga idol. At ngayon ay kakain naman po tayo ulit sa masarap na ulam para sa hapunan mga idol. Ang una ko palang ginawa ay pinakuluan ko muna yan mga idol. Nilagyan ko ng isang basong tubig at pakukuluan ko lang yan ng 5 minuto para matanggal din po yung lansa. At pagkatapos po ng 5 minuto mga idol ay hinango ko naman po kasi medyo malambot na po siya konti. Sa pagpakulo mga idol ay dilagyan ko po ng isang pirasong luya. At maraming salamat pala sa lahat ng baguhang followers natin mga idol. Welcome po kayo dito sa page namin. Alam ko mga idol, konti pa man tayo sa ngayon. Balang araw ay dadami din tayo. Basta hindi lang tayo nagmamadali mga idol. At sa lahat ng mga OFW at mga followers namin, maraming salamat po talaga sa suporta ninyo mga idol. At ganyan pala ako magluto ng adobong native na manok mga idol. Simple lang at wala na pong iba Ricardo. At ginisa ko lang yan mga idol sa bawang at sibuyas. Tapos mga idol ay nakulangan po tayo ng kahoy. Humingi po ako sa pinsan ko at nabigyan na din po tayo. At ayan, pagbalik ko mga idol, binokson ko at kumulo na. Nilagyan ko po ng toyo at kaunting suka po mga idol. At nilagyan ko din po mga idol ng oyster sauce. Pero pwede man din po mga idol, hindi nalagyan natin ng oyster sauce. Nakadepende po yun sa diskarte po ninyo sa pagluto. Naglagay na pala ako ng bitsin at saka kaunting asin. Ang tagal talaga namin yan inantay mga idol sa pagluto ng native na manok kasi medyo matigas-tigas na po yung karne ng manok natin mga idol. Siguro mga 1 taong manok na siguro to. At ayan po mga idol, sa wakas ay naluto na din siya at lumambot na. Tingnan po ninyo, sakto lang talaga po yan. At ang bango po yan mga idol, sa totoo po. At dahil luto na po yan mga idol ay siyempre hahanguin na natin at para makapaghapunan na din po kaming lahat mga idol ng aking buong pamilya sa masarap na ulam. Andyan pala si Mikmik katabi ko mga idol at ang sabi ni Mikmik sa akin ay masarap daw. Sabi ko, opo, masarap naman yan. Andyan siya idol, oh. Natatakam na daw po siya. At sabi ko sa kanya mga idol ay antay-antay lang saglit. Kasi ito na at hinango ko na. Kakain na tayo. Kain po tayo lahat mga idol. At bago tayo kakain, siyempre magdasal muna si Mikmik. In the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, salamat sa pagkaon, Lord. Nagkasya sa imong gihatag sa mua, Lord. Amen. Amen. Kain po tayong lahat mga idol. Yan po ang aming ulam. Adobong pinauga sa karahay po. At sabayan nyo po kami mga idol sa masarap na ulam sa gabing ito. At minsan lang namin matitikman. At bilang tatay o padre di pamilya mga idol ay lahat gagawin natin para masaya lang sila. Kagaya nito mga idol. Masaya po ako na nakikita ko po silang lahat makain ng masarap na ulam at nabubusog po. Ayaw ko kasi mga idol na magutom sila. Mas mabuti na lang ako yung magutom kaysa yung mga anak ko. Kasi kaya ko naman po sa sikmura ko mga idol na magtiis ng gutom mga idol. At hanggang dito na lang po yung video natin mga idol. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po palagi at God bless po.